Alright. So, hello guys. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto, sige, makibalita tayo kay Senator Robin Hood Padilla. So, tingnan ninyo, mga minamahal, according dyan sa balita, Senator Robin Padilla has reportedly left the PDP Laban group chat following criticism from fellow party members over his endorsement of Senator Amy Marcos and former Senator Gringo Honasan. Alam nyo, isip bata talaga si Robin, no? Isip bata, feeling magaling, feeling may alam sa lahat. Pag nakaka-receive siya ng criticism coming from the, hindi niya kakampi, nagagalit siya. Ngayon nagaling sa kanyang kakampi, tingnan niyo, ganyan ba yung tamang attitude? Magle-left ka sa isang GC na ikaw yung presidente ng PDP? Well, kung sa bagay, mga minamahal, habang nagaganap ngayong Senate hearing, wala nang ang ambag. Umalis pa, 'di ba? Umiyak tapos umalis nang walang pasintabi, wala talagang respeto. Alright, so kailan pa ba nagkaroon ng respeto itong si Robin Hood Padilla? Ganito kasi yan, mga minamahal. Alam naman natin yung kwento pero sige, ikwento lang muna natin sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam. #itim, di ba? Kasalanan din naman kasi lahat yan ni VP Sara. Kasi in the first place, ang sinusunod lang talaga ni Robin Padilla, di ba, according na din sa kanya, walang iba kundi itong si Sara Duterte or itong si former President Duterte. Sabi niya pa nga, kung inutos lang ni VP Sara or inutos lang to ni former President, isa-cite and contempt kita. Ako pa yung hatak sa'yo, General Torre. Kaso walang inutos sa akin eh. Diba? Yan yung sabi ni Robin Padilla. So ngayon, if we will connect the dots, mga minamahal, maybe utos din to ni VP Sara kay Robin Padilla. Medyo naunang nga lang ng slight na magpakita itong si Robin Padilla ng kanyang endorsement kay Amy Marcos. Syempre, pang boom yung yung kay Senator Amy, 'di ba? Yung panghuli nila ni VP Sara. So ngayon, syempre, yung nasa grupo ng PDP medyo galit kay Amy. 'Di ba? Kasi bumabagsak na nga si Amy, natutuwa na sila doon. Ang problema, nababagsak na nga yung tao, hinihila mo pa. Pero dapat sana, yung PDP, wag magalit kay Robin. Si Robin, wala din namang alam yan. Sinusunod niya lang talaga yung utos ng mga Duterte. Pero anyway, kailan pa ba nag-isip itong si Padilla? Siya, kung ako yung nasa posisyon niya, kahit utos yan ng Vice Presidente, hindi ako susunod. Diba? Kaysa naman sa magalit yung grupo ko sa akin, na ako yung presidente ng PDP. Diba? Kung ikaw na uto ka, wag mo kong idamay. Diba? Dapat ganun sana yung mindset ni Robin. Well, kung sa bagay, uto-uto talaga, di nag-iisip itong si Padilla, mga minamahal. Diba? Inendorso niya, itong si Amy, kahit na yung PDP ay magalit sa kanya, wala siyang pakialam. So ngayon, na nakareceive ka ng criticism, aalis ka sa group chat ninyo? Ha? Isip bata yarn? Diba? Mga minamahal, isip bata yarn? Kailangan yung PDP pang susuyo sa'yo? Ganon ba yon? Ha? Senator Robin Hood Padilla, yung PDP laban, yung susuyo sa'yo sa katangahan mo. Mas maganda sana Madami kasi naghabol dyan, mga minamahal, sa 11 and 12. Ang naghabol dyan, si Jimmy Bundok, si Philip Salvador, si Rodante Marcoleta, si Bam Aquino, Kiko Panghilinan, sino pa ba yung mga naghabol sa Benhor Abalos? Yan, sa 11 and 12, pinaghahabulan nila yung na yan. Yung pwesto na yan. Kasi wala na, naligwak na si Camille, 'di ba? Ligwak si Camille, naligwak pa itong si Amy Marcos. So, syempre, gamitan lang din naman yan kung ako yung tatanungin kay Amy at kay Sara. Kasi si Bongo at si Bato, may possible warrant of arrest yan. Sa kaso ni Bongo, sa plunder at sa 15 billion frigate. Diba? O, 15 billion frigate, tapos yung sa CLTG, plunder ng kaso. Kay Bato naman sa ICC.
So ngayon, pag matanggal yung dalawang yan, ano pa yung makukuha ang boto ni Sara Duterte na no? 'Di ba? Na hindi yes sa conviction niya. Ngayon, posible niyang, kaya nga inendorso niya itong si Amy, 'di ba? At itong si Camille. Kasi yan yung taong dalawang yan yung posibleng makadagdag na makatulong sa kanya kung hindi siya huhudasin na Amy. And I think mukhang hindi naman, 'di ba? So ngayon, si Sara Duterte, kapit din sa patalim. Ito din namang si Amy, kumakapit din sa patalim. O, para manalo ako, kailangan kong sumipsip ka, Inday. Diba? Ganon yung nangyayari ngayon. So ngayon, naggagamitan lang naman yung dalawang yan. Ang problema, mahina sa strategy. Itong si Robin Padilla. Diba? Sa sobrang hina niya, ang alam niya lang talaga, mga minamahal, ay sumunod sa utos. Kasi hindi naman talaga siya totoong senador, mga minamahal, senador siya ng mga Duterte. Hindi siya senador ng mamamayang Pilipino, 'di ba? Habang kami yung nagpapasweldo sa yung hayop ka, 'di ba? Paglilingkuran mo yung ibang tao, nag-iisip ka ba? Gumagamit ka ba ng utak? Well, ba't ko ba nasabi yan? Hindi naman talaga gumagamit ng utak itong si Padilla. Tingnan mo nga, oh. Oh, nagkaroon lang siya ng criticism sa mismong ka-group chat niya. Nag-live na siya sa GC. Ay, sana ginalingan mo yung screenshot o SS. Ipakita mo yung mga screenshot na galit sila sa'yo. Diba? Ilabas mo yung totoong baho nila. Sirain mo, guluhin mo yung PDP. Yayain mo na din silang mag-resign. Total, sabi mo, hanggang 2028 ka lang, diba? Ngayon, mas maganda pa, maaga pa, mag-resign ka na lang. Tapos, idamay muna sila na wag na nilang ituloy yung kanilang kandidatura. Di ba parang naman mas natutuwa kami sa'yo, Senator Robin Hood Padilla. Mas matutuwa pa kami pag ganun. Nakakaloka mga minamahal. Ang pagiging isip bata na itong tarantadong senador na to. Na wala na nga ambag, pabigat pa. So ngayon, na siya itinitira ng kanyang kagrupo, ayaw niya. Siya pa yung nagmamagaling. Presidente ka ng PDP. Supposedly, ikaw yung nag-aangat sa kanila. Total, angat ka, di ba? Number 1 senador ka nga eh. Ikaw yung hinabilinan ni former President Duterte na mag-ingatan yung grupong PDP. Pero ang alam ko, iboboto naman daw yung Duterte. Ang problema nga lang, nagdagdag ng 2. Okay lang naman sana kung idagdag niya hindi galing sa alliance eh. Or kung galing man sa alliance, wag naman si Amy. Kaso Marcos yan eh. Diba? Galit dyan yung PDP eh. Nakakaloka. Ewan ko ba dito kay Senator Robin Padilla? Hindi talaga ginagamitan ng utak. Sige rin guunasan, okay, sige pagbigyan. Pero si Amy, mga minamahal, hindi naman kasi nila kino-considered na threat itong si Bam Aquino or Kiko Pangilinan. Ang threat dyan, si Amy. Diba kasi sabi nga nila, nabudol na nga once, papabudulin nyo pa ulit sa pangalawang pagkakataon. Pero kung naniniwala, ito naman si Robin Padilla, may paninindigan din eh. Naniniwala siya sa strategiya ni VP Sara. So kung nasan si Sara, nandun din siya. Diba? Tae talaga. Yan yung utak ng mga tae. Hindi nag-iisip. Yan yung utak ng walang utak. Diba? Kung ano lang yung utos ng kabila, yun lang. Walang sariling pag-iisip. Puppet. Ha? Ibig sabihin pala, pag pinatakbo ang presidente, tatakbo ka talagang presidente. Tangay na mo, Robin. Huwag mo kami idamay sa katarantaduan mo, ikaw lang. Pag pinatakbo tong ganito, tatakbo talaga yan. Pag utos sa mga Duterte, kumbaga panggulo. Yeah? Well, sa bagay, panggulo din naman itong si Robin Padilla ngayon eh. Nanggugulo eh. Alright. Nakakaloka to. Di ba, makainom nga ng tubig. Kaya mga minamahal, ano masasabi ninyo? Waray upay inga Robin Hood Padilla. Waray upay. Di ba? Pabug-atla sa grupo. Shout out Northern Samar.
Anyway, mga minamahal, pahingin lang po ako ng comments ninyo. Yan, comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't ever forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.